Hello ma'am and sir, ang video na ito ay tungkol sa step-by-step procedure sa ating school building inventory online encoding. So ang gagawin po muna natin ay pag-click sa ating sign in, paglagay ng ating tamang username at password, at ang pag-click sa ating school building inventory. Ito pong 2014 June 6 po dito. Actually, ito po ay school building as of November 30, 2014. So, click lang po natin yan. Then, meron po tayong existing building, existing makeshift rooms, facilities and structures, school site, and building images. So, sa ating existing building, may nagawa na po tayong isang building number 1 na nasa Bautista Building, nasa others type, na may 5 classroom sa first floor. So, gawa po tayo ng isa pang building, which is building number 2. Building type, sabihin natin na ito ay made of DepEd, school building na standard 7x9. Okay. Building condition, halimbawa po yan ay good na naipatayo noong 2013, last year lang. Then, yung name of contractor po natin, optional po yan kung gusto nating ilagay o hindi or kung naalala natin. Sa funding source po natin, maaaring ito ay DepEd budget or DepEd budget with counterpart fund. So, DepEd budget. Then, number of rooms by floor. So, meron po tayong isa, first floor, kahit na hinati pa po yan, pinagdalawa. Okay, sasabihin ko po kung bakit mamaya, pero isang kwarto pa rin po yan. First floor, click po natin yung save. The next is pwede pa natin yung i-edit mamaya or i-delete. So, doon po tayo sa view and update para malaman po natin yung usage ng room sa ating building number 2. So, select room condition. So, yan ay good. Sabi ko nga po ay bakit nahati sa dalawa? Kasi maari po na yung gamit ng classroom ng po na yon ay maaring classroom po siya ng elementary at ang kalahati niya ay library or iba pa. So, paano natin gagawin yon? So, i-click po natin yung classroom elementary, press control po sa inyong keyboard, then hanapin po natin yung library, then click. So, dalawa na po yan. Naka-highlight, then save po tayo. Mapapansin po natin na dun sa actual usage, meron po tayong classroom elementary tapos library. Okay? Then next is doon po tayo sa ating makeshift rooms. Kung gusto po natin, kung meron po tayo na makeshift room sa ating school, so click po natin yung add makeshift rooms. Kung ano po yung usage niyan, yung unang makeshift room natin, sabihin natin na classroom sa kindergarten, then save. Then kung gusto nyo pang edit or i-delete, kung wala naman po yung makeshift building sa yon, pwede naman po. Pwede rin naman po na mag-click po kayo sa ating add makeshift room para magdagdag ng iba pang makeshift room sa ating school. The next is the facilities and structures. So, click po natin yung edit. Then sa toilet bowls, kung ilan po yung toilet bowls sa ating school, halimbawa 5, yung urinals ay isa, armchairs, sabihin natin 300, ang chairs, wala, school desk for teacher, yung mga bata, wala rin. Kung meron man sa mga kiddie, washing facilities, 1. Then, dun sa ating facilities from concrete quadrangle to school stage, kung ano po yung meron. Okay. Then, click save. At ang next po, makikita nyo po doon yung ginawa po natin na editing is on update successful. Next po natin, doon po sa ating school site and building images. So, sa ating site development plan at sa ating dalawang building na ginawa kanina. So, click lang po natin sa ating school development plan, choose file, hanapin po natin kung saan ang kinaroroonan ng ating school development plan. Sa akin ay nasa National Building Inventory. Ayun.
then save. Pagka-save po niyan, magbibigay po siya ng preview doon sa ating pinakitang or dinownload or chinus na file. The next is doon sa building number 1. Okay, so choose file po tayo. Building number 1, open, then save. Ang ipapakita po naman yan ay yung school development plan. Babalik po yan sa school development plan pero hindi ibig sabihin na hindi po na-save yung ating building number 1 kasi pag-click po natin yan, ipapakita po niya yung preview ng ating building number 1. Okay? So, walang lumabas. So, click ulit natin yung choose file, building 1, open, tapos save. Okay, next, click natin yung building number 1. Ayan, okay na yung building number 1 natin. Then, click po natin yung building number 2. Same process po, choose file, then building number 2, click open, then save. Ayan, so building number 1, building number 2. Okay, then pagkatapos po niyan, i-click po natin yung ating school building inventory. Then, click po yung submit. Doon po sa may problema, doon po sa ating images sa pag-attach. Dahil malaki po kapag pinicture po natin sa cellphone or camera, pwede po natin gamitin yung ating publisher. So, sa ating publisher, mag-open po tayo ng publisher in any size, A4 po sa akin. Then, click po natin, adjust po natin ating screen. Okay, click po natin yung insert, picture, tapos halimbawa, yung picture dun sa ating desktop, yung building number 1. So, insert po natin yan. Okay. The next, i-adjust po natin. Okay. Kapag na-adjust na po natin, click po natin yung file, tapos yung ating save. Okay, tapos yung pangalan niya, building number 1, para hindi po tayo malito. Then, dun sa ating save as type, pwede po nating i-click yung ating JPEG file interchange format. Okay, tapos click po natin yung save. Tapos, titingnan natin sa ating screen, ayun po yung ating building number 1. Okay, as picture na po yan, na pwede na po nating ilagay sa ating school building inventory na meron pong size na 256 kilobyte compared po dun sa ating dating picture na may 3.98 megabytes. Yun lamang po at maraming salamat.